Etong ginagawa nila kay Inday, ito ay paghihiganti. So malinaw po na ang buhay ni Inday Sara ay delikado o nasa peligro dahil gusto siyang gurgurin ng gobyerno. Ganyan po tumira itong gobyernong bangag. Talagang gugurgurin nila si Inday Sara at ang pati pamilya. Kasi, mga kababayan, hindi etong ginagawa nila kay Inday, ito ay paghihiganti. Okay? Political retribution sa lahat ng mga kritiko at nagsisiwalat dito sa kabangagan ni Bangag at ni Liza Tanas. So malinaw po na ang buhay ni Inday Sara ay delikado o nasa peligro dahil gusto siyang gurgurin ng gobyerno. Siyempre, bakit gusto siyang gurgurin? Diba? Siya yung next in line. Kapag hinila nyo na yung paa ni Bangag, diba? Siya ang next in line. So, lahat po nang nangyayari ngayon diyan sa Pilipinas at dito nga kay Inday Sara, ito ay kagagawa ni Liza Tanas at ni Bangag. Dahil yung si Marbil na yan, yung Romel Marbil na yan, ay utusan lamang na parang asong julol ni Liza Tanas at ni Bangag. Kaya nga ang tanong ko ay ni Marcos, paano mo ngayon ipagtatanggol ang kaibigan mo na binudol ng kapatid mong Adictos Benedictus? May mga anak, maliliit pa. Gustong gurgurin ng sister-in-law mo. Gustong gurgurin sa lahat ng klase ng aspeto. Nagpagurgur na nga, kusa nang nagpagurgur si Inday Sara sa DepEd. Dahil yan ang gusto ng Jutang Ginemes, mong sister-in-law at ang Jejemon mong kapatid o Bangag mong kapatid. Sa time, matapos mong budulin ang buong Pilipino na niligaw-ligawan mo, hindi naman inuto dahil naniwala si Inday noon katulad ko. Okay, actually hindi naman tayo nauto. 'Di ba? Nanindigan lang kasi tayo na akala natin somehow, na tayo ay ibangon ng mga bangag na ito. Ngayon, mga kababayan, tingnan natin, isa-isahin natin. Chito Javier, thank you palangga. Okay? Okay, si Jesus sa Faye Castillo, thank you palangga. Ano sabi ni Inday? Una, bago natin basahin, di ba, nilik nila, di ba, bilag ko sa inyo, inilik nila yung picture na si Inday ay nasa airport, na ang sinabi ko sa inyo, at sinabi na marami, na yun ay kuha ng opisyal lamang. Opisyal yung mga nasa airport lamang nagtatrabaho. Kasi top shot siya, definitely coming from the CCTV. So sabi ko sa inyo noong nakaraang araw, yun ay kinuha ang video na yon ng mga asong julol ni Liza Tanas at ifinorward sa kanila sa Malacanang para ipakalat sa mga dugyot. Ganyan po tumira itong gobyernong Bangag. Dudukutin nila ang mga katulad niya ng litratong ganyan ni Inday Sara, like ako yung passport ko, tapos ipakalat nila sa mga dugyot para kunyari, di ba wala silang kinalaman. Pero paano makakadukot ang mga dugyot sa opisyal na kamera doon sa immigration kung hindi inutusan ni Liza Tanas at ni Bangag na dukutin yung picture ng CCTV na si Inday kasama ang kanyang anak. Okay? Na isinama pa nga, sabi ni Inday sa picture, para ibigay sa Malacanang at i-disseminate ng presidential communications diyan ng mga nilabukangkang. Yan yung mga araw-araw na nagpapahirap sa inyo diyan sa presidential communications, DILG, lahat yung mga hinayupak na yan, sila ang araw-araw na nagpapahirap sa inyo at gustong gumurgur sa inyo. Kaya sabi ko nga, napakatalino nyo naman para hindi nyo maintindihan sino ang nagpadukot
nag-speak, kumuha ng picture na yon, ipinorward kay Lisa Tanas, ipinorward ni Lisa kay Cheloy, dyan sa presidential communications, then disseminate sa dugyot, tapos sirain si Inday Sara. Now, ano sabi ni Inday Sara? Open letter niya kay Marbil. Okay? Nung unang lumabas ang issue ng pagbabawas ng aking security personnel, nagbigay agad ako ng pahayag na hindi ito makakaapekto sa aking trabaho bilang ikalawang Pangulo ng Pilipinas. Hangad ko sana na matapos ng usaping ito dahil hindi hamak na napakaraming mga suliranin ang ating bansa na higit sa mahalaga kaysa sa aking proteksyon. Kasi ang ibig sabihin ni Inday dito, dapat tutukan ang mga problema na kinaharap ng mga Pilipino. Pero talagang ang tinutukan ng bangag na ito ay ang tanggalan nga ng security ni Marbil sa utos ni Bangag. Hindi Bangag, si Lisa Tanas talaga yan, tsaka si Bangag. Hindi po gagalaw si Marbil kung walang basbas ng mga addictus benedictus sa Malacanang. Di ba? At ulit-ulitin ko, ito ay revenge, political retribution, paghihiganti. Bakit sila maghihiganti? Mga jutang ginemes, tinulungan na nga kayo ni Inday Sara. Kung hindi dahil kay Inday Sara, hindi naging presidente yung Bangag yung presidente. Di ba? Ngayon, gusto ko lang sabihin sa inyo kung bakit ito ay political retribution, pagigipit, panghaharas. Naalala ninyo, itong dating PNP Anacorda, di ba? Si General Macanas, I think, ongoing pa yung case niyan. Kinasuhan itong General Macanas na wala namang libelous statement na sinabi doon. Pero dahil gusto kayong sindakin, harasin, ito yung gobyerno nyong Bangag ngayon. Okay? Aharasin tayong lahat. Aharasin kayong lahat, mga kababayan. Ito, ikumpara ninyo. Balik-balikan natin ang issue. Si Duterte, si Pangulong Duterte, ang ngangabils talagang bratatatat at talagang mapapadyutang gininas ang lahat. Pero sino ba ang minumura ni Duterte nung panahon na yon? Nung siya ay presidente? Sa bawat mura ni Presidente Duterte nung time na yon, bilyong piso ang naibabalik sa inyo. Bakit ko nasabi? Remember, balikan natin, si Lucio Tan, Philippine Airlines at iba pa niyang mga negosyo. Tax evader. Hindi nagbayad ng tamang taxes. Kung maalala ninyo, I think 6 billion pesos or more than that. 6 na bilyong piso. Minura ni Duterte yan. Pag hindi ka nagbayad, isa-shut off ko ang negosyo mo o tutuliin kita. Yan ang mga tinatarget ni Duterte noon, yung tax evader. Kita nyo? Yung Dunkin Donuts, okay? Yung Mylong, at marami pang ibang mga kumpanya na ginagago kayo. Yung pera, yung kayo na ordinaryong Pilipino, ordinaryong worker, sa bago kayo magsweldo, kaltas na ang inyong mga taxes. Okay? Kaltas na. Pero yung mga malalaking negosyante na ngayon, yan ay kasabwat na nila Lisa Tanas, ay hindi nagbayad ng billion taxes during, before Duterte. Kasi kaya nga nasilip ito ni Pangulong Duterte nung panahon niya kasi multi-bilyong piso. Yun ang minumura niya. Ang question, kamura-mura ba ang mga jutang ginemes na yun? Na akala mo malalaking negosyo nila, ang tingin ng Pilipino ang taas, pero sila ang number one na magnanakaw sa gaba ng bayan through that tax evasion. Yan ang tinatarget ni Duterte nung time niya. Hindi kayo, hindi ang mga vloggers, hindi yung mga maliliit na nagmumura sa kanya. Wala siyang pakialam sa inyo kahit minura niyo si Duterte nung time na yun. Lagyan niyo ng sungay si Duterte. Ang mga Duterte lahat, hindi kayo ginalaw. Sino ang mga ginalaw niya? Ang pinanagot niya sa batas. Actually, the word is, sino ang mga pinanagot niya sa batas? Ayan si De Lima, na maliwanag pa sa sikat ng araw, di ba? Yung mga statement ng mga nag-aakusa sa kanya na siya ay nakikipag-tsuktsakan, nakipaglantakan ng saba, sa bilibid, pasayaw-sayaw pa, may video pa naman, protector ng pulburon, lahat, di ba?
Narinig nyo yan. Then later on, sa panahon ni Kuting, na-acquit. So, ibig sabihin sa panahon ng bangag, ang mga demonyong pinakulong noon ay what? Papalayain ni Bangag at ni Lisa dahil makakatuwang nila sa panggagancho sa kaban ng bayan. And now, dahil masyado nang malakas ang puwersa ng taong bayan na nakikita, lalo na itong nakaraang bagyo, na binubudol kayo doon sa multi-billion. Halos 1 billion